At para po magbigay ng update sa mga apektado ng mahinang supply ng Manila Water, makakausap po natin ang head ng kanilang corporate communications na si Jeric Sevilla. Magandang tanghali po, Ginoong Sevilla. Live po tayo ngayon sa Balitang Hali Weekend. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Una po sa lahat, hanggang kailan po ba magtatagal yung kawalan o mahinang supply ng tubig? Ang labis na apektado ng ating kawalan ng tubig o yung mahina ang pressure ay lugar ng Mandaluyong at saka Pasig at San Juan, ilang bahagi ng Quezon City. Ito ay bunsod noong kakulangan natin ng supply dito sa isang pumping station natin dito sa may El Domingo, sa may San Juan, na siyang nagbibigay ng tubig dito, no? Kaya sa kasalukuyan, habang pinipilit nating mag-build up ng pressure para dito sa ating mga residente sa nabanggit na lugar, meron tayong pansamantala na mahigit na 26 o mga 26 na water tankers na siyang nagdi-deliver muna ng tubig katuwang yung mga local government units. Opo. Ginong Sevilla, kasi syempre pumasok na rin po yung El Nino, no? Tsaka may mga ibang areas talagang mainit na po yung panahon. Makakadagdag din po ba ito dun sa paghina rin ng supply ng tubig dun sa mga ilang areas na nasasako po ninyo? Actually, bilang paghahanda talaga dito sa El Nino, talagang nakatakda tayo na magpatupad ng tinatawag natin na pressure reduction o kaya mga water interruption all over our concession area para mabalanse natin o ma-distribute natin equitably yung tubig para medyo tumagal tayo ngayong summer na ito hanggang sa bago dumating yung tag-ulan. Meron din pong mga ilang katanungan pa ang aking partner na si June Veneracion. Sir Jeric, ano yung mga tulong na pwedeng ibigay dun sa mga apektadong customer? Alam ko, may pagrarasyon na kayong ginagawa, di po ba? Meron na po. No? Binanggit ko po kanina, 26 na po yung water tankers natin na nagdi-deliver ng tubig. Nagtayo na rin po tayo ng static tanks para po dun sa mga area na medyo mataas po talaga na hindi po maabot ng pressure. Yung mga local government units po ay tumutulong po sa atin. So pinahiram po nila yung mga tankers nila, yung mga fire trucks po nila para makapaghatid po ng tubig. Ang hinihiling po sana natin, naiintindihan po natin na medyo napakataas po nung demand ngayon, no? Meron po tayong mga inilabas na anunsyo ng schedule, pero humingi po tayo ng paumanhin dahil minsan po hindi po nasusunod yung schedule dahil po sa tindi ng demand ngayon, no? Pero nakikipag-coordinate po tayo sa lahat ng mga barangays ng mga apektadong lugar para mas maayos po yung pag-deliver po ng ating mga tubig via our water tankers. Buti na banggit nyo na rin, Sir Jeric, kasi nga may mga complaints nga na hindi nga daw talaga nasusunod yung mga schedule, biglang mawawalan na lang sila ng tubig, wala namang abiso. Yun pong pagkawala ng tubig, lalo na po nung Webes, no, doon sa bahagi po nung Mandaluyong, kasi po meron po tayong sinusunod na oras para po ma-refill yung ating reservoir dito po sa may San Juan, sa may El Domingo. Nagkataon po nung Webes po talaga, siguro po sa tindi po nung demand, talaga pong hindi na puno yung ating reservoir. At kaya po nawala ng tubig. Wala po tayong ma-supply na tubig dun sa mga bahagi ng Mandaluyong. Mga alas 4, yung refilling po ay ginagawa natin mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya po talagang humingi tayo ng paumanhin dahil wala po talagang abiso at hindi po natin inaasahan na hindi po mapupuno yung reservoir po natin. Bukas, Sir Jeric, balik na naman ng pasok, eskwela, opisina. May water interruption ba? Yung interruption po ay kumbaga magpapatuloy po yan hanggat hindi po natin na-normalize yung talaga pong distribution. Pero pinipilit po natin talagang gawa ng paraan para mag-build up ang pressure dun sa mga lugar po na labis na apektuhan. Kaya po bilang augmentation po sa ngayon, talaga pong round the clock yung delivery ng ating mga water tankers para po magkaroon sila ng tubig man lang para lalong-lalo na po bukas dahil may pasok na po ay meron po silang tubig na magagamit. Sir Jeric, ano po bang worst case scenario na nakikita ng Manila Water dito? Ang worst case scenario po natin ay talaga pong
magtutulong-tulong po ang lahat para po yung available na supply natin. Kasi po ang Manila Water, ang ating pong demand araw-araw ay 1,740 million liters per day. Pero ang available supply na lang po natin ay nasa 1,600. Lalong-lalo na po na ngayon ay wala na tayong halos makuha sa La Mesa Dam dahil nga po nasa critical level siya. So yung available supply po na meron tayo, yun po yung pinipilit nating pagkasyahin para po sa lahat ng nasasakupan ng Manila Water. At para mangyari po ito, kinakailangan po talaga na pagbawas tayo ng pressure, magkaroon po ng water interruption at certain hours of the day. Pero ang tinatarget po talaga natin ay magkaroon po ng window kung saan ang lahat ng customers natin ay may tubig para po yung window na yon, doon po sila po pwedeng mag-ipon para doon sa mga oras na mawawalan po sila ng tubig or hihina ang pressure. Parang ang hirap po balansehin na Sir Jeric at ipaunawa dahil alam mo nung panahon ngayon, tag-init eh. Kailangan ng mga tao yung syempre maligo at kung ano-ano pa. Tapos ganito, natapat ng ganito. Tama po, naiintindihan po natin yon. Kaya po talagang lahat po ng options kung saan makakakuha tayo ng karagdagang supply katulad po ng mga deep wells ay nagpa-under na po tayo ng ilan pong mga deep wells at may mga nakatakda pa po na i-operate para po makadagdag kahit papaano dun sa supply po natin. Paano po ba yung inyong information dissemination? Bumababa po ba yung mga taga Maynilad o Manila Water sa mga komunidad para magpaliwanag o kung ano man na magbigay ng paalala sa mga susunod na mga water interruptions o kung anong pamamaraan pa ginagawa ninyo po? Opo, yun po ang pinaka-importante, higit pa po dun sa tulong na nakukuha po natin sa inyo, mga taga-media po, yung mga social media pages po natin. Pero sa ngayon po, magmula po nung nangyari ito last week pa, mula nung Monday, nung nagkaroon tayo ng initial na anunsyo po, yung mga tao po ng Manila Water all over po the concession area ay nasa ground para po i-inform yung mga customers natin, lalong-lalo na dun sa medyo mga matinding na apektuhan at katuwang po yung mga barangay, nag-a-assist po tayo dun sa tankering services para po mas maayos yung pagdi-deliver ng tubig. Sir Jeric, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat po at magandang hapon. Yan po si Manila Water Corporate Communications Head, Jeric Sevilla.